Inaasahan na ngayong linggo na may papasa na ng Kamara ang resolution of both houses number 7 na nag-aamyenda sa economic provisions ng saligang batas. Ang mga mambabatas handa sa anumang petisyong ihahain sa Korte Suprema hinggil sa economic tsaktsa. Si Mela Lesmora sa sentro ng Balita Live. Yes, Audrey, sa gitna nga ng inaabangang pagpasa ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa dito nga sa RBH 7. Iginiit ang mga mambabatas na nakahanda rin sila sakali mang may kumustyon dito sa Korte Suprema. Kinumpirma ni House Deputy Speaker J.J. Suarez na sa darating na Miyerkules, huling araw ng sesyon ng Kongreso bago ang Holy Week break, inaasahang aaprubahan na ng Kamara ang resolution of both houses number 7 na siyang magbibigay daan para sa economic charter change. Ayon kay Suarez, nominal voting ang mangyayari rito at sa ngayon, higit 280 congressmen na anya ang naghayag ng pagnanais na maging co-author ng RBH 7, kaya't lumalabas na tiyak ng makakamit ang 3/4 votes ng sa plenaryo na kinakailangan para maipasa ang resolusyon. Sa gitna nito, nariyan pa rin naman ang banta ng petisyon sa Korte Suprema, bagay na welcome din naman para sa mga mambabatas. Gate ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, mainam nga rin kung iaakyat sa kataas-taasang hukuman ang panukalang economic tsaktsa dahil kapag nadesisyonan na ito, mabibigyang linaw na ang mga kinukwestyong bahagi ng resolusyon. Kasabay niyan, muli namang iginiit ang mga mambabatas na lubos na kinakailangan na ang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Kaya't pati ang Senado sana'y ipasa na rin ang kanilang RBH 6. Pakinggan natin ang pahayag ng ilang kongresista sa press conference dito sa Kamara kanina lamang. Hindi mo talaga maiiwasan na darating to sa Supreme Court. Parati po yung may constitutional challenge. In fact, during our deliberations, ilang beses po yan inulit ng mga resource persons natin. Dahil nga, hindi pa po ito na-experience, nararanasan. So marami po talagang katanungan na dapat po talagang mabigyan ng kaliwanagan pagdating sa proseso, pagdating sa paraan, pagdating sa substance, pagdating sa form. So it is also vital, that's why it is important for us to work with the Senate on this so that we can limit the possible constitutional challenge RBH 6 and RBH 7 will face. Palagi natin fino-focus na baka may political provision na gustong palitan. You know, all these things na fear rather than care ang tingin ko dito. Tanggalin po natin yung pagkatakot, di ba? Kasi the problem is real. The problem is economics. The problem, gutom tayo. The problem, lumalabas sa mga doktor sa Pilipinas. Iwasan na po natin yan. Audrey, ang isinasabi pa nga ng mga kongresista ngayong nakapag-uwi ng napakalaking halaga ng investment pledges ang administrasyon mula nga sa biyahe sa Czech Republic at sa Germany. Malaking tulong din kung talagang maisa sa katuparan na ang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon dahil makatutulong yan sa pag-realize o pagpapatupad ng mga proyektong ito para rin naman sa kapahanan ng ating mga kababayan. Audrey? Okay, Mela, bukod sa RBH 7, ano-ano pa yung mga panukala o resolusyon na ipapasa ng Kamara ngayong linggong ito? Audrey, mainam na nga lang din at naitanong mo, no, sa press conference kanina ay sinabi nga rin ng mga kongresista na posibleng matalakay din sa loob ng linggo ito yung panukalang pag-revoke sa franchise ng SMNI dahil yan nga ay Mela Lesmoras. Okay, mukhang naputol po ang ating linya ng komunikasyon. Maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.